Kamusta mga idol? Pag-usapan naman natin tong limited originality of content. Mahati nga pala tong topic natin sa apat. Una, ano ba ang ibig sabihin ng limited originality of content? Pangalawa, ano ang mangyayari kapag nagkaroon ka ng limited originality of content? Pangatlo, ano yung three major behaviors kung bakit nagkakaroon ng limited originality of content? At pang-apat, ano yung solusyon na nire-recommenda mismo ni Meta kapag nagkaroon ng limited originality of content? Tara, simulan na natin. Una, limited originality. Content violates our limited originality policy if your page or profile had no role in creating it and does not meaningfully alter its source. Ito daw yung content na lumalabag sa limited originality policy kung walang karapatan yung page or profile sa paggawa nito at hindi man lang daw binago yung pinagmulan ng content na yon. Pangalawa naman, ano ba yung pwedeng mangyari sa page or profile kapag nagkaroon ng limited originality of content? Pages and profile that post only content with limited originality will face reduced distribution on Facebook and will have their access to monetization tools limited or removed. Mababawasan daw po yung distribution ng post mo sa Facebook at limitado yung access mo sa tools mo, or pwede rin tanggalin ni Meta yung tools mo na monetize ka na. Isa din to sa dahilan kaya yung ibang creator nawawala yung stars, ads on reels, at yung in-stream ads nila. Pangatlo, ito naman yung three major behaviors kung bakit nagkakaroon ng limited originality of content. Ito yung una, limited editorialization. A page or profile posts videos that the page or profile did not film or produce with minor but not meaningfully enhanced. Sa madaling salita, hindi sila yung gumawa o nag-record ng video na pinost nila tapos may konting edit lang. Example na lang nito yung video ng iba, inedit lang tapos nag-voice over o kaya naman naglagay ng mga funny meme or meme bars tsaka background music. Madami pong gumagawa nito pero madami din ang nakakalusot kay Meta. Yung pangalawa, aggregating. A page or profile compiles and posts videos from multiple pages, profile and third-party content creators. Ito daw po yung pag-iipon ng mga videos or pinagsama-sama yung mga videos galing sa iba't ibang creator tapos ipopost na nila. Maaari din yung third-party content creators na sinasabi dito ay yung katulad ng mga stock videos sa Pinterest at sa iba pang third-party app. Hindi ako sure dito pero tingin ko lang naman. Nasa iyo pa din naman kung balak mo pa din gumamit ng mga stock video galing sa third-party app. Yung pangatlo, duplicative content. Ito talaga, napakaraming gumagawa nito. A page or profile post content that already exists on Facebook that the page or profile had no meaningful role in creating. Ito naman po yung na-post na sa Facebook account ng isang creator, tapos dinownload lang ulit ng iba o sinave para ma-post. Nade-detect po ni Meta yan. Kasi kapag na-post na sa Facebook, matik na magkakaroon na ito ng record. At bilang panghuli, ito naman po yung nire-recommenda ni Meta na gawin natin kapag nagkaroon tayo ng limited originality of content. Una, make meaningful enhancement. So you can use content you are approved to use from other sources as long as you increase its value through creative editing. Pwede daw gamitin yung content ng iba kung may pahintulot o aprobado kung saan man galing yung content na yon. Pero syempre kailangan daw creative yung pag-edit at may value yung gagawin mo. Yung paglalagay lang daw ng clips or watermark, hindi daw qualify yon. Kung may napanood na kayo na video na hindi naman nila pagmamay-ari yung video, tapos inedit lang nila, nilagyan ng funny clips or watermark, nung nag-re-upload, hindi po pasok yon. Pangalawa, review and evaluate your content. Check to make sure you are not posting content that your page or profile had little no role in creating. Siguraduhin lang daw na wala tayong napopost na content na wala tayong karapatan na gamitin yung content na yon or yung video na yon. Simple lang naman to, yung mga hindi naman natin talaga pagmamay-ari na content or video. Dapat talaga walang ganyan sa mga account natin. At last, file an appeal. Kung sa tingin mo naman na mali yung pag-evaluate ni Meta, pwede kang mag-request review or mag-appeal. Nakalagay pa dyan, we recommend posting a significant number of videos that are original or meaningfully enhanced before requesting appeal. So, nire-recommenda ni Meta na mag-post ng original o meaningfully enhanced bago mag-appeal. Tip ko pala sa iyo, kung balak mo mag-appeal, siguraduhin mo muna na malinis yung account mo, natanggal mo yung mga video na labag sa rules ni Meta at mag-antay ka muna kahit 3 to 5 days lang bago ka mag-request appeal. Salamat sa panonood at sana may nakuha kang aral galing kay Meta. At kung may katanungan ka naman, comment ka lang dyan para pag-usapan natin. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-follow.